Pangatlo, sa dawagan, verse 7. May mga binhi man nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis. Kaya hindi nakapamunga. Na-receive niya yung salita, pinasok dito, nanatili dito, namunga, nakurap. Bakit? Not founded by the word. Tama yun, not founded by the word. Amen? Yung mga tinik na yan, yan yung mga tukso. Paglabas mo, Monday to Saturday, iba yung mga family na nasa paligid mo. Ibig sabihin, instead na ikaw yung maka-influensya sa kanila, ikaw yung na-influensyahan nila. Ginagawa ng mga disciple, ipanalangin mo muna. Amen. Pag ready ka na, ito yung salita mo, piwin mo na siya. Kasi either we like it or not, si Satan, like a roaring lion, ibig sabihin, si Satanas, intention sa sayo na kunin yung pananampalataya mo. Hindi problema dito yung joy, hindi problema dito yung peace, hindi problema dito yung love. Ang problema, bakit nawala yung love and compassion, nawala yung joy, nawala yung peace? Merong salita na nawala. Merong salita na nawala. Balik tayo sa salita. Abide in Lord. Manatili kayo sa aking salita. Lord, bakit parang nawawala yung kasiyahan ko sa pagsamba? Di ba dapat, Lord, yung ikapitong araw, masaya ako dyan, nagpupuri ako. Amen. Bakit nawala? Nehemiah 8:10, the Bible says, the joy of the Lord My strength. is our strength. Amen. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs chapter 3, verse 3 to 5. Palitan natin ng salita. Amen. Ang mga matitinik, sila yung mga devil. Ibig sabihin, mapanukso. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Lahat po yan pinagtagumpayan na ng Panginoon. Napagtagumpayan niya yon sa pamamagitan ng salita. It is written. Hallelujah. Sila yung mga taong mahilig mag-compromise. Katulad ng mga compromising word. Halimbawa, hindi muna ako magsamba. Mag-online na lang muna ako. Alam niyo yung purpose ng physical church? Build intimacy. Bakit ipanalangin natin ang bawat isa? Intimacy po yan, pang. Kasi we testify the testimony of others. Tayo nagiging saksi. Amen. At importante sa Panginoon yung testimony. Amen.